Welcome dito sa last video natin, no, or last episode natin about sa calculator techniques in selected topics, no, sa EE professional subject. So, bago nga pala tayo magsimula, no, ayan, kung wala ka pang review center na mapagre-reviewhan para sa iyong preparation, para sa REE licensure examination, try mo mag-review sa amin sa Powerline Engineering Review Center. So you can message us on our Facebook page para malaman yung mga review packages natin at para matuto kayo ng mga ganitong technique. Okay, so ayan, nasa last video na tayo guys. So sana natuto kayo, no? At syempre, yung pinaka-goal natin, sana na-achieve natin na kahit papano, no, nagkaroon tayo ng idea kung ano ba yung nagiging principle, no, kung paano nabubuo yung mga isang calculator technique. At ayun, after nyo dito sa video series na 'to, magkaroon kayo ng sarili nyong mata, 'no, para sa mga bagay-bagay at makagawa ng sarili nyong calculator technique. At 'pag may nagawa kayo, 'no, you can share it to me, okay? Para mas maganda yung ano natin, yung learning environment natin. Okay, so yung pinakahuling topic natin, ayan, para dito sa selected ano 'no, topic sa calculator techniques is yung pagkuha ng power factor sa 2 wattmeter method, okay. So, minsan napaka-stressful din 'yan. Kasi number one, so siyempre 'di ba, kukuha ka ng power factor angle. So, normally, so yung power factor is cosine theta. Eh, kailangan natin ng theta. So, paano ba natin kukunin yung theta? So, yung theta natin is magmumula sa arctangent, okay, ng square root of 3 multiply by W1 minus W2, okay, all over W1 plus W2. So, yung sa method natin is may part na same, no? Okay, yung parang ganito din siya, ginawa nga lang natin, tinanggal natin yung fraction. Isusulat natin siya ng diretso, okay? So, kumbaga hihimayin natin 'to 'no, yung square root of 3 W1 minus W2 at yung W1 plus W2. So, yan, lipat muna tayo ng page natin. Himayin natin 'to 'no, okay? Yan pa rin yung makikita niyo do'n sa Caltech natin. Yun nga lang, imbis na magsulat ka ng ganito, 'di ba, naka-fraction, mangyayari yung sulat na natin isang diretso, okay? So, yung power factor natin, okay, is ayun nga, cosine theta. At puwede rin natin gawin 'no, kung nasa complex mode tayo 'di ba, tandaan yung apparent power natin puwede natin siya i-express as P positive, negative, JQ. At 'di ba kapag naka-polar form na yung apparent power natin yung R bar theta. At yung theta na yon is power factor angle. So ibig sabihin, puwede tayong magkaroon ng maneuver na yung power factor natin is equal sa cosine and then iti-trigger natin yung argument do sa calculator natin in complex mode. Kasi kapag sinabing natin argument, kukunin lang natin yung angle ng complex number. Tapos, pwede mo nang ilagay si P, positive, negative, JQ. Okay? Tapos, ayan, kuha na natin yung power factor. Pero ayun, di ba, yung susunod na magiging tanong, sino si P, sino si Q? Okay? So, malamang dito kita na. Sa power triangle, yung tangent theta natin is Q all over P. Kaya nga 'di ba sa AC circuits meron tayong shortcut na kupitan, okay? So lumalabas yung Q is C square root of 3 ng W1 minus W2 at yung P is W1 plus W2. So kahit papaano, pwede na tayo mag-caltech, okay? Pero yung bago tayo mag-caltech, sige, saglitan natin yan si ano, si W1 at W2, okay? Pero pwede na natin i-trigger siya eh. Kasi nga 'di ba lumalabas yung P is W1 plus W2
At itong Q natin is square root of 3 multiply sa W1 minus W2. Pero tandaan nga lang, kapag sinulat natin ito sa complex number, lalagyan mo siya ng I or lalagyan mo siya ng J. So yun, tandaan, di ba, yung P is equal sa square root of 3 BLIL cosine theta. At yung W1, lumalabas, di ba, na BLIL, okay? So, cosine theta minus 30. At yung W2 naman is BLIL, okay? So, cosine theta plus 30. So, ngayon, di ba, pag pinag-plus natin itong dalawang to, hindi ganito magiging itsura niya. So, W1 plus W2, edi BLIL, okay? So, cosine theta minus 30 plus BLIL, okay? So, cosine theta plus 30. Ang gagawin natin, hatakin natin yung BLIL palabas. So, is equals to BLIL at i-multiply natin siya dun sa dalawa. Okay? So, ito na lang matitira. So, cosine theta minus 30 plus cosine theta plus 30. And then, close parenthesis. So, pagdating dyan, pwede na tayo mag-apply ng sum of angle or difference of angle sa cosine. Hindi mangyayari, di ba? Cos, sin, sin. Okay? So, yan, ilagay na natin dito. So, ito, pag naging ano na yan, difference of angle, ang lalabas is, ayan, cosine theta, cosine 30. Okay? Dahil difference, plus may ilalagay natin. So, cos, sin, sin. So, sin theta, sin 30. Plus, so ito naman, cosine theta, cosine 30, dahil sum, negative. Sin theta, sin 30. And then, i-symbols of grouping natin, isalpak natin si BL, IL. Okay? So, ano mapapansin natin dyan? Okay? So, yung sin theta, sin 30, may positive at may negative. So, makakancel sila. At ang matitira na lang is dalawang cosine theta, cosine 30. So, edi pag pinag-plus natin yan, lalabas 2 cosine theta, cosine 30. At yun yung imumultiply natin dito sa BL, IL. Okay? Pero di ba, itong cosine 30, kapag pinaprocess mo sa calcu, ang lalabas na value is square root of 3 all over 2. E di kapag minultiply natin yan, ganito mangyari, BLIL, okay, multiply by 2, tapos cosine theta, and then meron kang square root of 3 all over 2. Ano mangyari sa 2? Cancel. E di magiging formula na natin is square root of 3 BLIL cosine theta. Yun yung W1 plus W2. Eh ano ba yung square root of 3 BLIL cosine theta? Eh di ba yun yung itong power na to. Okay? Ayan siya. Kaya yung W1 plus W2 is PT siya or square root of 3 BLIL cosine theta. So ngayon, ito naman yung pagtuunan natin ng pansin, yung W1 minus W2. Okay? So, pwede natin gawin, siguro i-copy na lang natin to, no? Ang maiiba lang naman, minus sila. Okay? So, kopyahin natin halos itong buong parts na to at palitan lang natin ng sign. Okay? So, paste. Ayan na siya. So, kaya magbura-bura lang muna tayo. Okay? Tapos gawin natin W1 tapos minus W2. Paliitin natin ng ulit yung eraser. Okay? Tapos ito, tapos ito, tapos ito. Okay.
So, tingin ko, puwede na 'yan. Tanggalin natin 'to. Ayun, tapos galaw lang natin ito. Baka kulangan kasi ng space, eh. Ayan, ta's itong buong part na 'to, okey. Okey, siguro buray na lang natin 'to. Gawin natin ulit, okey. So, ayan. So, bale mangyayari 'di ba, W1 minus W2 naman. So, bale mangyayari BLIL cosine theta, okey, minus 30 degrees minus BLIL cosine theta plus 30 degrees. Tapos hatakin natin ulit yung BLIL. So, ayan, cosine theta minus 30 degrees minus cosine theta, ayan, plus 30 degrees. So, ano na yung mangyayari sa kanila ngayon? So, bale mangyayari, ito ulit. So, BLIL, cos, sin. Cosine theta, cosine 30, plus sin theta, sin 30. Pero ngayon, magkakaroon muna to ng negative sign. Kasi nga, di ba, minus na. Okay? So, ayan, minus yung term ng cosine theta minus cosine 30, tapos minus sin theta sin 30. Minus kasi 'di ba, sum of angle, okay? So ngayon kapag dinistribute natin itong sign na 'to, ganito na magiging itsura nila, okay? So BLIL multiply by, so cosine theta, cosine 30, tapos plus sin theta, tapos sin 30. Ito, dating positive, magiging negative na. Okay? So, negative. So, cosine theta, cosine 30. At pagdating naman dito, negative, magiging positive. Okay, plus. Ayan. So, sin theta, sin 30. Tapos ayan, magkakakanselan na tayo ulit dyan. Okay? So, dahil meron kang positive cosine theta cosine 30 at negative cosine theta cosine 30, makaka-cancel ito. Siya na yung natanggal ngayon. At yung sin theta at sin 30 is parehas positive. So, magko-combine na yan. So, kaya pwede natin sabihin, yung W1 minus W2, lalabas siya na BLIL, okay? Tapos, multiply by 2 sin theta, tapos sin 30 degrees. Okay? Pero 'di ba, ano nga ba yung sin 30? Ang sin 30 kasi is 1/2. Okay? Eh di ibig sabihin, yung magiging itsura nito, ganito. Okay? So, BLIL multiply by 2 multiply by sin theta multiply by 1/2. Ano mangyari? Cancel. So, tuloy natin dito. So, bali lalabas yung W1 natin minus W2 is equal sa BLIL, okay, sin theta. Eh, di ba yung Q, okay, is equal sa square root of 3 na BLIL sin theta. So, hindi pa Q ito. Kailangan pa natin siya i-multiply by square root of 3 para maging Q. Kaya that is why yung Q natin can be square root of 3 multiplied by W1 minus W2. So, ayan ha. Kuha na. Yung Caltech natin, manggagaling dito sa square root of 3 W1 minus W2 at sa W1 plus W2. Kasi nga, di ba, yung mga bagay na yon ay P tapos Q. Okay? So, ngayon, kung i-expand natin itong command na to for a Caltech, okay, kung ayaw mo na dumaan dun sa arctangent, bali lalabas yung power factor natin is equal sa cosine, okay, tapos argument. Argument ng P tsaka ng Q.
Okay? Pero 'di ba, paano ba natin ise-set si P? So, si P natin magiging W1 plus W2, okay? Tapos ayan, plus J. So, si ano naman, si reactive power naman, okay? So, plus J square root of 3 tapos W1 minus W2. At ayan, o 'di ba, 'pag sinalpak mo 'yan, makukuha mo na 'yung sagot. Or ang puwede mong gawin, 'di ba, i-ano mo muna siya, i-store mo muna let's say sa A or store mo muna sa B. Para let's say kung ayaw mo isang jump pack 'no, paisa-isa lang, puwede namang gano'n, okey? So for that, sagutan na natin itong last problem natin. So 2 wattmeters are connected to measure the power input of a balanced three-phase load na kung saan yung W1, okey, is nagme-measure ng 800 watts at lalabas naman 'di ba yung W2 is nagre-read ng 400 watts, okey? Nakalimutan pala natin ilagay yung tanong. So, yung pinakatanong pala dito is ano yung power factor, okay, ng load. So, yun nga, yung power factor ng load, di ba, is cosine. Yung magiging caltech natin is argument, di ba? Argument ng P, ayan, plus JQ. So, close. Ano nga ba ulit yung P? So, si W1 plus W2. Sino si Q? Square root of 3, W1 minus W2. Siguro gawin na lang natin na yung patagpi-tagpi na lang, okay? So yan bali mode 2 para sa complex. So yun 800 plus 400 ipadala natin sa A, okay? So si 1,200 store natin sa A. So shift RCL tapos A. Ayan ha, 800 plus 400 para i-store siya sa variable A, shift RCL and then piliin si variable A. Okay? Tapos, yung kabila naman, okay, i-jump pack na natin 'to 'no, si square root of 3, W1 minus W2, padala natin sa B. Okay? So, square root of 3 and then 800 minus, okay, 400, ipadala natin sa B. Ayan, so 692.820 volt ampere reactive. So, ito, what's 'to? At ito, in-store natin sa B. So with that, ayan, edi tapos na 'to. Yung power factor natin is cosine argument. So yung pag-trigger ng argument is apps, dapat nasa mode 2 ka. Apps tapos 3. Ayan yung arg dito. Ayan. So ngayon, kapag nilagay natin si A plus BI diyan, i-extract niya na yung angle diyan. At yung magiging sagot natin diyan is equals to, okay, ayan. So 0.866. Ayan yung power factor natin para dyan sa question na yan. Okay, so this concludes no, yung video series natin about sa Caltech. At sana nga ayun, nakuha natin yung goal natin na nakikita niyo yung science behind kung paano nabubuo yung isang Caltech para somewhere in the future, makakagawa kayo ng sarili nyong Caltech. So ayun, see you na lang siguro no sa mga magiging videos natin in the future sa YouTube. Ewan ko lang kung gagawa pa ulit ako ng mini series dito sa Facebook na yung sabay na lumalabas sa Facebook at YouTube. Siguro kung meron man baka yung things to consider no kapag nagso-solve ka ng problem. Tapos kung mangyari man yun, yun na yung pinakahuling video. Talagang yun na yung pinaka-last. Okay. Kung hindi ko man gagawin yung video na yun, malamang ito na rin yung pinaka-last na video natin para dito sa mundo ng Facebook. So yun, see you na lang ulit sa mga videos natin sa YouTube channel natin at aral mabuti. Bye!